Oy, alam nyo bang ang pagsusulat ay parang illegal drugs? Nakakadra-addict. Dahil nagsulat ako, dahil sa pagsusulat ko, para ka rin talagang artist. Halos dumating pa noon, 5 araw ako hindi naliligo. At ang sabi ko sa sarili ko, hindi ako magpapag-trim ng buhok, pati ng balbas, hanggat di ko natatapos yung libro kong ginagawa. Technically, ito ay natapos ko na. Pero ang ginawa ko, pinakita ko muna sa aking kaibigan yung ginawa ko. At ang ginawa niya naman ay tiningnan niya. Alam niyong magandang nangyari. Yung 10 chapter kong ginawa na pinaghirapan, pinagpuyatan, ang sabi niya, parang ganito, papel. Ibig sabihin, scratch, hindi pumasa sa standard niya. Isa lang ibig sabihin nun. It means you need to work. Marami siyang sinasabi, masasakit, diretsahan, talagang kung pusong mamungka, yari ka. Pero, para akong Superman, sabi ko sa kanya, hindi ako tinatablan ng mga salita mo. Because I authorize him to critique my work. Dahil naniniwala ko, parang lemon, hindi lalabas ang katas kundi mo talaga pipigain o pressure. Pero wait, yung lasa ng lemon hindi pa rin masarap. Maasim. You need to put some water. Pero if you're going to drink it still, it's not good. Then, suddenly you will put some sweetness, sugar, to the lemon juice. And then, when you drink it again, still something is lacking. It is not suit to your throat. What will you do? You will put some ice. Then, once you drink it, definitely, it will. Ang uhay mo, your thirst will be quenched. That is the beauty of lemon to lemon juice. Importante ho yun. Lemon to lemonade. Now, ibig sabihin, para sa akin, ang pwede na ay hindi pa pwede. Ang pwede na ay talagang pwedeng-pwede. That's how I work as an artist. I am really passionate. Ngayon, anong oras na hindi pa ako kumakain, nagsulat ako kasi kanina tinapos ko yung isang chapter at kagabi rin tinapos ko yung isang chapter. Buti na lang yung chapter na ginawa ko kagabi pumasa na dun sa kaibigan ko. Pakinggan niyo yung sinulat ko ngayon. Napaka-importante nito. Ito yung sinulat ko ngayon. Ito. It's about giving. Yung title ko pa rin, Patay Gutom. Yung G, yung gutom. Giving. Giving is the highest form of living. Magtanim ka ng buto, aani ka ng gubat. Nung hindi pa uso ang mga high-rise condo at may freedom pa ang mga Tagalooban na mag-alaga ng manok at baboy, doon kami sa J. Luna, Pasay City, bumuo ng munting farm sa gitna ng lungsod. Take note, hindi ho yun farm kung hindi Pasay po yun. Maraming bahay. Mabuti na pagbigyan kami noon. Ang tatay ko, si Jose, Certified DEY King. Hindi po yan yung store. Ang ibig sabihin, di mo mapapantayan sa diskarte. Yung kulungan namin, next level. Ang manok, nakaloop. Yes, nakaangat. At sa ilalim, mga baboy namin. Komportabling naka-aircon. Joke lang. Pero sinisigurado naming malinis at presko sila, sina Mona Lisa, Joanna at Rowena. Hindi yan artista o tropa sa kanto kundi mga baboy naming inahin. Para silang part ng pamilya. Araw-araw kami ng tatay ko at ng kapatid kong si Rizalito, teamwork sa paglilinis ng kulungan, paghakot ng gulay sa basura galing sa palengke, at pagpapaligo ng mga baboy para hindi ma-stroke. Literal na alagang-alaga ang aming mga baboy. Pero teka,
hindi papasok ang poso ng kwento. Ito yung Pump Water. Hanggang ngayon, meron dun sa looban namin na poso. Pasok ang poso tungkol sa pagbibigay. Ang poso mentality. Listen to this. Isa sa mga di ko makakalimutang karanasan ay ang sistema ng poso. Yung tipong kahit anong bomba mo ng handle, hangin lang ang lumalabas. Dry. Wala. Tigang, nakakapustrate. Pero may life lesson dito. Ang hack, kailangang painumin mo muna ang poso. Oo, word. Pero totoo, kukuha ng kalahating timba ng tubig para sa balon ni Aling Ispe, ibubuhos ko ito sa bunganga ng poso. Pagkatapos ton, boom! Parang magic. Suddenly, andyan na ang tubig, bumubulwak. Parang di nauubos. Nakakapuno kami ng ilang drum na parang walang effort. Ganun ang giving. Bigyan mo muna kahit konti. At ang balik nito, sobra-sobra. Nakita niyo ninyo, ito yung ginawa ko ngayon. Tapos, ipapaprint ko muna yan sa photocopy. At kagabi, nakadalawang chapter na ako ngayon. Na storytelling talaga. Yun ang gusto ng aking coach. Sabi niya, yung istorya mo ang kailangan namin. Wala, hindi yung istorya ng ibang tao kasi overloaded yung information. Scholarly yung aking pagkasulat. Makatapa na hindi na uso sa panahon ng AI world. Maganda yung title ko. Sigurado din. Pero pinagbawalan ako na huwag ko munang sabihin, pati tapos na ho yung cover ng libro. Talagang kahit ako na mga yung gusto kong mangyari, nagawa niya. At yung gusto niya ring mangyari, nalikha niya. Tatandaan ho natin, sa buhay, huwag kang maging buksingero. Maging karatista ka sa pagbibigay. Pero sa paghanap buhay, maging buksingero ka. Pero sa pagbibigay, maging karatista ka. Dahil kung tama ang isip, tama ang silid. By the way, magpapagupit na ako ngayon kasi technically speaking, tapos na yung chapter, yung buko. Pero ngayon, paradigm shift lang naman ngayon. Mabuhay ang Pilipinas.